Matapos ang pag-uusap na iyon, ay pumasok na rin ako sa taas, na kung saan naroon ang aming kwarto. Zero mom was nice. I thought she's like a mother in a telenovela that they will hate me, because I'm poor or push me because I'm not deserving. Nagbihis ako ng damit at bumababa na rin, dahil nandoon ang tatlo at si Zero. Pagkababa ko ay nakita ko ang tatlo na naglalaro kasama si Erwan. I thought he'll be late, because that was his mother said a while ago. Jam. Aniya nang makita ako. I smiled at him who's busy playing with the three. Umupo ako sa sofa na malapit sa kanila, at pinagmasdan ng tatlo habang naglalaro. Kuya told me everything Gemela, buang talaga iyang kapatid mo. Sarap ilagay sa mental eh. Gumawa pa iyon ng eksena sa opisina, mabuti na lang wala si kuya, naiinis na kwento ni Erwan. Later na lang natin pag-usapan. The three are here, baka anong marinig nila. I said. He nodded and continued playing. Nang tinamad na si Erwan ay umupo siya sa gilid ko at kinausap ako. Dahil ayaw ko marinig kami ng tatlo, ay umalis kami doon, at si Myrna na ang pinabantay ko. Pumunta kami sa pool nila sa likod ng bahay na mayroong table. I felt the cold breeze on my skin. I hugged myself because of that. I look at Erwan who's about to talk. Gemela, nakakabuti na dito na kayo. Pinaimbestigahan namin ni kuya ang ate at pamilya mo. Hindi ko sana sasabihin ito sa'yo, kaya lang may karapatan ka naman na malaman iyon, kahit kailan chikadora din itong si Erwan, una iyong nangyari kay Zero. Pag-iyak niya at kung paano natagpuan na may anak kami na ikinwento niya sa kanyang ina. Ngayon ito tungkol kay ate, pero okay lang naman, at least hindi niya tinatago sakin ang mga ito. May nalaman na ba kayo tungkol kay ate? Asis ako. Bumuga siya ng hangin bago nagsalita. She really insists that the baby in her tummy is my kuya's child. Siyempre ayaw maniwala ni kuya, kaya pinaimbestigahan niya ang ate mo. We found out that the child's father is one of our enemy in business world. Ngayon ang inaalam namin kung paano sila nagkakilala. Kaya Jam please huwag na huwag kayong aalis dito sa bahay, matinik ang bugok na yon. Dami nang napabagsak na kumpanya pero hindi niya napabagsak ang amin, kaya alam namin na maghihiganti iyon. Nanginig ako sa kanyang sinabi. Now, hindi lang si ate ang problema, ngayon pati na ang kanilang mga kalaban nila sa negosyo ay kasali na. Mas mapapahamak ang mga anak ko nito. Hinilamos ko ang aking kamay at umiling-iling. Tumabi naman sa akin si Erwan, at hinawakan ang aking balikat. Huwag kang mag-alala Gemela, hindi namin hahayaan na mahawakan kayo ng mga bugok na iyon. Nandyan si kuya, hindi niya kayo pababayaan for sure, tumango ako sa kanyang sinabi, at sinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ate is now powerful, isa pala sa pinakamayamang tyco ng ama ng kanyang anak. Kaya pala kung makapagsalita siya, ay sobrang seryoso at nakakatakot. Balik na tayo sa loob, malamig na dito. Tumango ako sa sinabi ni Erwan, at pumasok kami sa loob. Pagkapasok namin ni Erwan, ay sumalubong sa amin ang nagbabagang mata ni Zero. I heard Erwan chuckled. Lumapit ako sa kinaroroonan ni Zero, at niyakap siya. Hamalakhak ang bugok na si Erwan, dahil sa inasta ng kuya niya. Humiwalay ako ng yakap kay Zero, at hinawakan ang kanyang pisngi, para makaharap sa akin. Ganun pa rin ang kanyang ekspresyon nang makaharap sa akin. Ano? He said icily. Tumaas ang isa kong kilay, at pinigilan na matawa. Ayan na naman ang kanyang pagiging seloso. To the max. Pati kapatid ha. Oy kalma Zero. Ikaw ang mahal ko ani ko, at kiniliti pa ang kanyang baywang. Hindi pa rin nag-iba ang kanyang emosyon, at ganun pa rin, I stopped tickling him and faced him seriously. Ano? Slot na naman ako. Nilalandi ko na naman ang kapatid mo. Sige. Sabihin mo, hamon ko sa kanya. Ayan na naman siya eh. Kung ano na naman ang pumapasok sa isip niya. Bahala ka dyan. Iniwan ko siya at pumunta sa mga anak ko. Ngayon nagpapatugtog na ng gitara si Elian, at ang dalawa ay nakikijam sa kapatid. Napatingin ako sa malaki at mahaba nilang lamesa, na nilalagyan ng mga katulong ng pagkain.
Si Myrna ay nakijoin na rin sa mga katulong, siguro may kaibigan na siya dito. Sa daldal pa lang niya, at magandang pagkwento ng kung ano-ano, ay makukuha niya ang loob mo. Mommy, dito na tayo forever? Elliot asked me. I don't know. Now yes. Elliot, why are you like here? Tumanggi siya. Yeah, I love here, but did Mommy Lourdes know that we're here? Napasapo ako ng ulo, oo nga pala, hindi ko pa nasabi sa kanya, na nandito kami ngayon. Nagpaalam ako sa kanila na pupunta ako sa taas, para makuha ko ang aking bag, naroon ang aking cellphone. Pagkabukas ko ng pintuan, ay bumungad sa akin si Zero na bagong ligo. I looked away and find my phone. I immediately text Mommy Lourdes, when I found my phone, but she didn't respond. I think she's working now, I shrugged on my thoughts. I was about to go out, when Zero pulled my hand. Damhikit ako sa kanyang matigas na dibdib, at hindi ako makagalaw. He leaned closer until I felt his breath on my ear. I'm sorry for what happened earlier, I'm just jealous. He whispered, you're not a slut or what? I'm just jealous. Siya kasi ang una sa lahat. Ang una nakakita sa'yo nang makabalik ka, unang nakakita sa mga anak ko. Una lahat Jam, kaya nagseselos ako. He continued. Hindi ka naman dapat magselos. Ikaw nga ang mahal ko, diba? Erwan and I just friends, ani ko. He hugged me, and I hid my face on his chest. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay sabay kaming lumabas ng silid. Pagkababa namin ay eksaktong kakain na. Nakaupo na rin ang lahat, at parang kami na lang ni Zero ang hinihintay. Ang bilis naman kuya, excited pa naman ako sa bago kong pamangkin. Biro ni Erwan nang makarating kami sa hapag. Shut up! Kinurot ko ang tagiliran ni Zero, dahil sa murang iyon napadaing naman siya. Nasa harap kami ng pagkain at may mga bata, tapos magmumura siya. Nahiya ako tuloy nang makita kami ng kanyang magulang. Napayuko ako sa hiya, shocks. Baka sabihin nila na sinasaktan ko ang anak nila. Huwag naman sana. Wow iha, na kaya mo yun. Nako, huwag kang mahiya sa amin. Kahit kurutin mo lahat ng katawan ni Zero, hindi ako magagalit sa'yo, ani pa ni Mrs. Buenavista. Kaya nga mae, nagulat din ako kay kuya. Akala mo kung sinong malditong businessman, pero takot naman sa asawa niya, komento pa ni Erwan. Uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi ni Erwan. Takot sa asawa, hindi ko naman asawa si Zero, ama ng 3 siguro pwede pa. Oh shut up Erwan, kanina pa ako punong-puno na ako sayo, halatang nagpipigil si Zero. Hamalakhak si Erwan. Sabihin mo salamat Erwan. Nako kuya, kung hindi sa akin hindi mo makilala iyang si Jam. Kaya sabihin mo, salamat Erwan. Kahit one time lang kuya, sige na. Erwan is such a tease. Sapak gusto mo. Ani ni Zero at tumingin sakin, mamaya ka sakin, nandito pa si Jam. Nako, tama na iyan boys, kakain na tayo, ani ng kanilang ina at kumain na kami. Nasa gilid ko si Cronus na kumakain, at medyo makalat din, napakagat ako ng labi. Noong nasa kondo kami nakakaya na niya, ngayon ewan bakit naman ganito siya kumain. Inayos ko ang kanyang plato, bago ako kumain ulit. Subuan kita. Bulong ko sa kanya, dahil hindi siya nakakain ng maayos. Si Daddy, gusto kong umirap, pero hindi ko magawa dahil maraming tao. Hinarap ko si Zero na nasa gilid ko rin. Subuan mo si Cronus, bulong ko sa kanya. Tumango naman siya, at nagpalit kami ng pwesto. Tuloy kami sa pagkain, habang ang mga Buenavista ay nag-uusap tungkol sa kanilang negosyo. Wala akong maintindihan, dahil hindi naman ako business-minded. Nakinig na lang ako sa kanila, hanggang sa nagbukas ng bagong topic si Mrs. Buenavista tungkol sa isang businessman na umiba ang mukha ng magkapatid. Why sons? Any problem about Mr. Tuaro? Kuryoso na tanong ni Mrs. Buenavista. Change topic ma, Erwan said at sumubo ng pagkain. I think that is the tycoon they are talking about, the father of Ate's baby. Mr. Tuaro, bago yun sa aking pandinig. Paano kaya sila nagkakilala ni ate? My ate is pretty and smart. I think nahulog yung Mr. Tuaro yun sa kanya.
Paano naman sila magkakaroon ng anak? Kung gusto ni ate si Zero ang ama, bakit hindi niya ba gusto na maging ama si Mr. Tuaro? Erwan said that Mr. Tuaro is their enemy in business, and that man should be billionaire as well. Bakit niya pa pinipilit ang anak niya kay Zero, kung may Mr. Tuaro na siya? Si ate lang talaga ang makakasagot ng ganun. Huminga ako ng malalim, at pinagpatuloy ang aking pagkain. Mr. Tuaro is good in business sons, lalo na iyon tatay niya. Pero mga tuso ang mga iyon mga anak. Mabuti na nga iyon Helen na hindi natin sila Cap-Arthur, ani ni Mr. Buenavista. This man is look like Zero, while Erwan looks like his mom. Mr. Buenavista is freaking handsome, his pointed nose and pinkish lips. Medyo kulubot na rin ang kanyang balat, dahil siguro sa edad niya, pero ipinagkakailan na sobrang gwapo niya. Really honey, nakasama mo ba ang mga Tuaro? Tanong ni Mrs. Buenavista kay Mr. Buenavista. Yes honey, way back I was courting you. Napangiwi naman ang magkapatid sa sinabi ng kanilang ama. Pa, stop the chessiness. Now I know kung kanino nagmana si kuya ng kakornihan niya, basag ni Erwan. Isang matalim na tingin ang iginawad ni Zero kay Erwan dahil sa sinabi nito. Hamalakhak ang babaeng Buenavista, dahil sa dalawa niyang anak na parang aso't pusa. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa natapos. Kanya-kanyang palem na ang lahat, dahil papasok na sa kani-kanilang mga silid. Gemela, tanong ni Mr. Buenavista sa akin nang nagpaewan pa. Yes po sir, magalang na sabi ko. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. You know Jam Hotel. Hindi ako sumagot sa kanyang tanong, nahihiya ako. Zero build that because he wants to prove me that he can build his own name in business, and that is the name of the hotels. Ngayon alam ko na kung bakit iyon ang pangalan, aniya at tumawa pa. Wala akong masabi, hanggang sa tuluyan na siyang nagpaalam at umalis. Pumasok na ako ng silid namin, at naabutan ko sila na katatapos lang mag-half bath. Guest room itong silid na ta, kaya hindi siya kalakihan kagaya ng ibang kwarto, pero ayos lang naman dahil mas malaki pa ito sa kwarto namin sa kondo. Ako na ang nag-presenta na magbibihis sa tatlo. Dito ka matutulog mommy? Tanong ni Elliot. Yes why? Doon na lang po kayo matulog kay daddy, di ba sabi niyo po malaki na kami, at dapat sa ibang room po kayo. Umuwang ang bibig ko sa tinura ni Elliot. Oo sinabi ko sa kanya iyon, noong nasa ibang bansa kami, dahil sinasanay ko sila na mayroon silang sariling silid. Bakit kasi ang lakas ng memorya nila? Hindi mo ba gusto ako makatabi? Tanong ko sa kanya. Gusto pero di ba you said that? Okay. I surrender talo talaga ako pagdating sa mga debatihan. Iniwan ko na sila doon, at nagtungo sa kwarto sa gilid lang ng guest room. I saw Zero facing his laptop. He's working even it's already night. Gusto ko siya patapusin na doon, pero ayaw ko naman siyang pigilan sa mga gusto niya, trabaho niya iyon eh. Dito ako matutulog pwede, o sa ibang kwarto na lang. Aalis na ako nang narinig ko siyang magsalita. Dito ka naman talaga dapat, humiga ka na. Tatapusin ko lang ito, aniya nakatuon pa rin ang mata sa kanyang laptop. I pouted and go to his bed. I lay down and pulled the comforter up to my chest. I closed my eyes and fell asleep. The next day I woke up, because of a kiss on my lips. Pagkamulat ko nakita ko si Zero na nakapikit, at hinahalik-halikan ako. I closed my eyes and kissed him back. Parang may sumipa sa kaluluwa ko, hindi pa ako nakapag-toothbrush. Morning baby. Maaga ako ngayon aalis, para sa hotel na pinapatayo ko, malambing na sabi niya. Ngayon ko lang napagtanto na naka-business attire na pala siya, at mukhang kanina pa talaga siya nagising. I gave him a hug, before standing up. Inilalaya niya ako sa pagtayo, nahihiya pa ako, baka malukat ko ang kanyang damit. Bye kiddos, bye baby, palm ni Zero samin, kasama niya si Erwan papaalis. Akmang aalis na nang bumalik ito, ay hinalikan pa ako sa labi. Erwan teased him again, at nagmaktol siya. We waved our hand and they enter inside the car. Sunod na naglaho ang kanilang sasakyan, at pumasok na kami sa loob. Bumalik ako sa loob ng kwarto namin ni Zero,
at binuksan ang sarili kong laptop. Bago pa ako makapag-login sa Facebook, ay narinig kong may tumawag sa aking phone. Agad na uminat ang aking bibig dahil sa tumawag, I answered the call immediately. Mommy, maligayang bati ko. Jam my girl, I have good news for you. Next week baka makakapunta ako sa birthday ng triplets. Sa Pilipinas na ako didiretso, hindi sa Australia. Kaagad na umunat ang aking bibig sa sinabi ni Mommy. Really Mommy, this is a good news for the three. She corrected me. Don't tell them, I'm going to surprise them. I bought them a gift. Talagang sasaya ang tatlo kapag nagkataon ito. I told Mommy na nasa bahay na kami ni Zero, at binigay ko na rin sa kanya ang address. She was happy when she knew that we are in Zero house. Ang supportive talaga ni Mommy pagdating sa mga bata. I'm glad to meet Mommy again. So happy today. I off the call and log in on Facebook. I scanned my account. I opened my messages, and I saw a familiar name. Lorraidel Pelayo. My mommy. She messaged me. This was 2 days ago. I clicked her name because of excitement, but that excitement burned in a second because of what she messaged me. Lorraidel Pelayo. You are so selfish, Jam. Your ate is now crying because of you. Inagaw mo pa talaga ang ama ng dinadala ng ate mo. You're such a slut. Dahil maraming pera ang boyfriend ng ate mo, pinakilala mo ang anak mo sa kanya. Desgrasyada ka, Jam. Sana hindi ka nalang bumalik.